Magandang araw sa ating lahat. Ito may ibabahagi ako sa inyo tungkol sa pag-repair ng isang blender. Ito po yung kanyang brand, Osterizer. Yung sira na nakita ko ay itong kanyang drive coupling stud. Yan po ay naputol. Bago tayo magpapalit ng drive coupling stud, itesting muna natin kung ang blender na ito ay gumagana pa o hindi na. I-turn on na natin ito, switch number 4. Kahit number 5 pa yan, number 6, number 7, number 8, number 9, or number 10, kahit alin dyan ay pwede nating i-switch on. So, dito ipinapakita ko lang sa inyo na nag-switch tayo sa number 4. Tapos, ang gagawin natin ay ipa-plug in itong power plug doon sa power source. Ayan, i-plug in na po natin. Sunod na gagawin natin ay susundutin natin itong micro switch. Gagamit lang po tayo ng flat na screwdriver o kahit na anong bagay na mapipwede nating magamit dito sa pagsundot dito sa micro switch. Okay, susundutin na natin. Yan. Mukhang okay pa ang blender na ito. Ngayon, susundutin natin itong micro switch, pero tingnan natin dito sa ibaba kung meron bang spark. Dapat po ay wala po tayong makikita na malakas na spark. Susundutin ko na. Okay. Dahil wala po tayong nakita na nag-spark, ibig sabihin, okay pa ang blender motor nito. So, bale, ang papalitan lang natin ay itong drive coupling stud. I-turn off muna natin. I-unplug ang plug mula sa power source. Tapos, bubuksan natin dito sa ibaba. Tatanggalin lang itong mga screw dito. 1, 2, 3. Ayan. Pag matanggal natin yan, tatanggalin natin itong blender motor. Ito na po, natanggal na po natin yung blender motor. So, ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin natin ito. So, bali, iikutin itong part dito ng blender motor habang dito naman ay pinipigilan. Ayan. Tanggal na. So, gawin natin dyan ay papalitan natin yan ng bago.
Bale, ito po yung ipapalit natin. Hindi po natin yan ikakabit dito muna. Gabaling yung gagawin natin, ibabalik natin itong blender motor doon sa casing. Tapos, pag naibalik na natin yan, saka natin nilalagay dito yung bagong driving coupling stand. Gagawin natin dito ay dito natin sa ibabaw ikakabit itong driving coupling stud o itong drive coupling stud. Ayan, kakabit natin yan dyan. Pag-ikot ay dito. Ngayon ang gawin ay pipigilan dito sa itaas. Pigilan natin yan. Ngayon, ikutin itong parte ng blender motor. Ayan. Ayan. Mahigpit na po yan. Dahil naikabit na natin yung kanyang driving coupling stud, sunod na gagawin natin ay ibabalik na itong kanyang cover dito sa ibaba. Testing natin siya ulit. Ayan na po, naikabit na po natin yung kanyang drive coupling stud. I-testing natin siya. Bale, i-turn on natin number 4 o sa number 5 naman. Plug in natin ito sa power source. Sunod na gagawin natin ay susundutin natin dito sa micro switch. Ayan po. Ginawa lang po natin ay nagpalit lang po tayo ng drive coupling stud. Okay pa naman yung kanyang blender motor. Bali, ito lang ang naging problema. Okay na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.